Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Walong Shih Tzu nasawi sa sunog sa Nueva Vizcaya. Nanay ng mga aso, nasawi matapos balikan ang kanyang mga tuta. Estudyante na nagmakaawa sa jeepney driver na huwag siyang ilipat sa ibang jeep, kinaaliwan online. Mangingisdang binugahan ng nahuling pusit, kumusta na nga ba? Plus size na pasahero, humingi ng pasensya sa kanyang rider dahil sa timbang nito. Mga netizen, nakasimpatya sa customer. Publiko, pinag-iingat sa pagbili ng peking beef court. Bilang ng mga college graduate na unemployed, ikinabahala ng CHED. At kauna-unang pambato ng Palestine sa Miss Universe, kilalanin. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pagmamahal ng isang ina. Yan ang nangibabaw sa isang nanay na Shih Tzu na kasamang nasawi sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Nueva Vizcaya. Ayon sa may-ari ng nasunog na bahay, pinilit umano nilang iligtas ang lahat ng aso. Ngunit ang nanay lang nito ang kanilang na-rescue. Sa kabila nito, pilit pa rin daw pumasok ang nanay na Shih Tzu sa loob para balikan ang kanyang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad ay kasama itong nasunog sa loob. Bagay na nagpadurog sa puso ng maraming netizens. Ang kwento sa report ni Rovic Manuel. Tila nadurog ang puso at labis ang hinagpis ng isang residenteng ito na nangungupahan sa isang barangay sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Hindi lang kasi ang kanilang tinitirhan, mga kagamitan at panindas sa kanilang negosyo ang natupok ng sunog na lumamon sa kanilang bahay, kundi nadamay rin ang 8 at lahat ng kanilang mga alagang aso. Ayon sa investigasyon ng Bagabag Bureau of Fire Protection, nitong Huwebes ng umaga, August 14, nagsimula ang sunog. Napansin umano ng anak ng nangungupahan sa lugar na amoy sunog na doon hanggang sa nakita na nila ang apoy mula sa isang kwarto sa ground floor. Sinubukan umano niya na apulahin ang sunog subalit hindi niya na ito kinaya kung kaya't humingi na siya ng tulong sa mga residente malapit doon. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Helen Grace Buen, nagsimula ang sunog sa nag-overheat na electric fan na nakatutok mismo sa alagang Shih Tzu na may 7 anak. Naging mabilis rin daw ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang mga pader. Ayon kay Buen, ginapang umano ng may-ari ang kaniyang mga aso na natrap sa loob ng bahay, ngunit ang nanay lang nito ang kanilang na-rescue. Gayunpaman ang nailabas na ang nanay ng aso ay bigla na lang daw itong tumalon at binalikan ng 7 anak nito sa loob, ngunit sa kasamaang palad ay nadamay din itong nasunog sa loob ng bahay. Dagdag pa ni Buen, susubukan pa niya nilang iligtas sa mga aso, ngunit dahil sa rupok ng bahay at sa lakas ng apoy ay posible na itong bumagsak. Bumuhos naman ang lungkot at pakikiramay ng netizens sa nangyaring ito sa 8 aso. Gayun din, hinangaan rin ng marami ang katapangan ng nanay ng aso na tumalon at bumalik sa loob ng nasusunog na bahay at patunay umano ng pagmamahal ng isang ina o ika nga nila yung mother's love para sa kaniyang mga anak. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, bukas na mga Pilipino sa konsepto ng sistema ng pampublikong transportasyon sa ating bansa ay hindi efficient. Kaya naman, swerte ang iilan kapag ang jeep na nasakyan ay maluwag at konti pa lamang ang tao. Komportable kasi kahit papano. Pero kadalasan kapag iisa na lamang ang pasahero ng jeep, nakasanayan na ng mga driver na palipatin ito sa kabilang jeep na mapupuno na.
na kinatatakutan at kinaiinisan naman ng marami. Pero hindi para sa estudyanteng ito na nagmakaawa sa driver na huwag siya nitong ipamigay. Ang nakatutuwang tagpong ito panoorin sa report ni Rose Babiera. Isa sa mga kinatatakutan o minsan pa kinaiinisan ng mga commuter ay kapag naantala o naabala ang kanilang biyahe, hindi lamang bunsod ng trapiko, pero dahil sa mga driver na tila ba may sariling routine. Kung hindi kasi nag-iiba ng ruta, nag-aalmusal o nagpapagas, isa sa mga nakahiligang gawin ng mga ito, ang ilipat ang kaunti nilang pasahero sa jeep na malapit ng mapuno. Hindi na nito kukumplituhin ang biyahe at babalik sa mga terminal kung saan marami silang maisasakay. Habang ang mga inilipat na pasahero, bababa pa sa gitna ng daan at saka sasakay sa masikip na jeep. Walang pasahero ang may gusto nito. Kaya sobrang nakaka-relate ang marami sa isang netizen na halos magmakaawa sa driver ng jeep na kanyang sinakyan para lamang hindi siya nito ipamigay. Sa video na pinost ni Maria Bernal sa kanyang TikTok page, makikita na mag-isa na lamang siyang sakay ng jeep. Nakaupo siya sa passenger seat habang binivideohan ang sarili, na humihiling sa driver na wag siyang palipatin sa ibang jeep. Natatawa na nababahala ang tono ng dalaga na mukhang effective naman dahil agad namang tumugon sa request niya ang driver na tiniyak na hindi siya nito ipapamigay at saka nagbiro pa na siya ang bahala rito. Huwag mo akong papamigay! Hindi mo ako bibigay ha? Tama! Hindi naman nagtapos dito ang pagka-extrovert ni Maria dahil sa video, makikita na nakikipagkwentuhan pa siya sa driver habang patuloy ang biyahe. Siya pa nga minsan ang nagtatawag ng ibang mga pasahero. Tila sinakyan na lang din ng driver ang kakulitan ng dalaga at ipinakita pa sa kanya ang iba't iba nitong signboard na ibinida naman nito sa video. Marami ang natuwa sa tagpong ito ni Maria at ni Kuya dahil kita raw na na-enjoy ito ng driver. Para nga raw mag-ama ang atake ng dalawa sa kanilang kulitan. Pero ang magandang take-away naman ng isa nahikayat siya anya na maglakas ng loob na mag-request sa driver sa susunod bilang lagi na umano niyang nararanasan ang ipamigay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, unang kuha, unang buga. Yan na lamang ang naging caption ng mangingisdang ito mula Romblon nang bigla itong bugahan ng kakahuli lamang na pusit sa dagat. Nabahala naman ang mga netizen sa kalagayan ni Kuya dahil anila tiyak na masakit ang tinamo nitong buga. Kung ano nga ba ang kalagayan ni Chris, tutukan sa trending report ni James Galange. Mga kablising nyo, unang huli ko. Nabahala ang mga netizen sa kalagayan ng mangingisdang si Chris Anthony Rasping Rio mula Romblon matapos mabuguhan ng tinta ng pusit sa kanyang muka. Makikita sa video ang malakas na pagbuga ng tinta sa kanya, kaya naman ayon sa kanyang caption, unang kuha, unang buga. Ayon kay Chris, ito ang kanyang unang huli noong araw na iyon kaya't hindi rin niya matukoy kung malas o swerte kung may tuturing ang naturang tagpo. Agad namang bumuhos ang pag-aalala ng mga netizen sa comment section kung saan pinaalalahanan pa nito si Chris na mag-ingat. Samantala matapos humakot na mahigit 54 million views sa internet dahil sa labis na pag-alala, binasag na ni Chris ang katahimikan at sinabing ayos lang ang kanyang kalagayan. Sa isang media interview, sinabi nitong mahigit 7 taon nang nanguhuli ng pusit kung kaya't hindi na rin bago sa kanya ang mabuguhan ng tinta at wala naman daw siyang inidang sakit matapos ang insidente. Ang pagbuga ng tinta o ink ay isa sa mga defense mechanism ng mga pusit laban sa kanilang mga predator na nakatutulong upang sila'y makatakas sa pagkakabitag o pagkakahuli. Habang pinabulaanan naman ng mga eksperto ang karaniwang misconception kapag nabugahan o nadampian ng squid ink ang ating katawan, kung saan wala naman daw mo nitong epekto na kung karaniwan pa nga'y ginagamit bilang alternatibong kagamitan sa pagtatato. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, mala-impyerno na ko ituring ng maraming Pilipino ang buhay na isang pangkaraniwang commuter dito sa Metro Manila. Maliban kasi sa mausok, matinding balyahan at siksikan ng kailangang suungin para lamang makapasok o makauwi galing opisina. Pero para sa mga plus size nating kababayan, doble ang pasakit na kanilang dinadala, lalo't ang iba ay tinutuligsa pa sa kanilang timbang.
gaya ng pasaherong ito na may simple pero mabigat na mensahe. Narito ang aking report. Bumasag sa puso ng mga netizen ang simple, ngunit madamdaming mensahe ng plus-size na ginang na ito na nag-book sa isang ride-hailing app. Sa vlog ng rider na si Aris Moto, magalang na nagtanong ang customer kung kasya raw ba ito sa motor, lalo tumitimbang ito ng 97 kilos. Sabay hingi ng pasensya dahil mataba raw ito. So yung what's up mga boss, for today's video nga, kung napansin nyo ang note, mataba daw ang ating customer, 97 kilo. At nag-text pa siya dito na humihingi siya ng pasensya dahil daw mataba siya at salamat daw sa pag-accept. Siguro marami siyang rider dito na na-encounter na kinakancelan siya o kaya pag nakikita siya sa personal, kinakancel din at tumatanggi na hindi siya kaya. Laking pasalamat din daw ng customer sa pagtanggap ni Aris. Indikasyon na posibleng ilang beses na rin itong tinanggihang isakay. Paliwanag ni Aris, hindi siya namimili ng pasahero at sinadyaan niyang bumili ng mas malaking motor para ma-accommodate din ang mga pasaherong may kalakihan at kabigatan. Bagay na sinaluduhan ng kapwa nito riders at maging ng mga pasahero. Pero kumpara sa di pinangalan ng pasahero sa video ay naging maganda ang kinalabasan, trauma naman ang sinapit at hanggang ngayon iniinda pa rin ng katulad nitong pasahero. Kwento ni alias AD, harap-harapan daw itong binastos ng rider at sinabing wag na daw itong mag-book dahil mataba umano ito. At kung makatsyempo raw ito ng maayos na rider, nagbibigay na lamang daw ito ng tip bilang pakonsuelo. Kwento naman ng commuter na si Lane, napahiya rin ito noon nang mapilitan itong mag-cancel ng booking dahil nabahala na ito sa panay tingin ng rider sa gulong ng motor nito. Kaugnay niyan, umaasa naman ng mga netizen na magkaroon ng inisyatibang mismong ride-hailing apps para mas maging bukas sa plus-size bookings at maiwasan ng bashing at diskriminasyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, pekeng beep card. Pinag-iingat ang mga train commuters sa Metro Manila laban sa mga illegal na online sellers ng beep card na ginagamit sa LRT1, LRT2 at MRT3. Babala ng mga otoridad, maaaring mabili ng publiko ang defective, peke o sobrang mahal na card kung hindi otorisado ang pinagmumulan. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Pinag-iingat ang mga train commuters sa Metro Manila laban sa mga hindi otorisadong online seller ng beep card na ginagamit sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ang beep card ay isang stored value card na nagpapahintulot sa mga pasahero na magbayad ng exact fare nang hindi na pumipila para sa single journey ticket o naghihintay ng sukli. Maaari itong i-reload at karaniwang mabibili sa mga train station, opisyal na Lazada store at ilang mga outlet gaya ng One Ayala Terminal, Cube Locker, BGC Bus Terminal, Nuvali Transport Terminal at Pillar Village Terminal. Babala ng pamunuan ang pagbili sa mga ilegal na pinagmumulan, kabilang ang mga hindi otorisadong online seller ay maaring magresulta sa pagkakaroon ng defective, counterfeit at overpriced na card. Samantala, tiniyak ng AF Payments Incorporated, ang issuer ng beep card, ang buong suporta sa Department of Transportation para sa pagtatag ng supply ng mga card at pagpapabilis sa mga pag-i-issue ng mga discount card para sa senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante sa lahat ng rail lines. Ayon sa AFPI, naipadala nito ng mas maaga ang 300,000 na karagdagang beep card para sa mga train operator partners. Inanunsyo rin ng DOTR na magsisimula na magkaroon ng concessionary beep card para sa mga estudyante na may 50% fare discount sa September 2025, natatapat sa simula ng bagong school year. Mananatiling available ang mga discounted card para sa mga senior citizen at PWD upang matiyak ang inclusive at mas murang pamasahe sa tren. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ang makapagtapos na pag-aaral ay isa sa sinasabing paraan para mabilis na makahanap ng magandang trabaho. Ngunit, tila hindi ito ang isinasalamin ngayon ng mga college graduate. Lumalabas kasi sa datos ng Commission on Higher Education o CHED ay tumaas ang bilang ng graduate na unemployed. Bakit kaya? Alamin niya sa report ni Dustin Bayog.
Troubling increase. Ito ang nilarawan ni Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis sa tila pagtaas ng porsyento ng mga college graduate na unemployed o walang trabaho. Sa inilabas na June 2024 Labor Force Survey ng DOLE, lumalabas na mayroong 2.6% increase sa mga unemployed college grad mula sa 35.6% na natala noong Desyembre noong 2024. Ayon sa CHED, nananatili ang problema ng job mismatch sa mga available na trabaho at ang skill set ng mga graduate. Halimbawa raw nito ang sinagawang job fair noong Enero, kung saan naabot lamang sa 3,000 natanggap mula sa higit 25,000 na job seekers. Karamihan pa sa mga ito ay mga trabahong hindi kinakailangan ng college degree. Kaya bagaman bumaba ang unemployment rate noong June, ay hirap pa rin daw makahanap ng trabaho mga college grad na akma sa kanilang kurso. Gayun din ay may kakulangan ng industriya sa mga hinahanap nilang skilled workers. Sa katunayan ng 2023 ay 22.1% ang portion ng college grad sa kabuang adult joblessness sa survey ng social weather stations. Kaya hamon daw ito sa bansa na habang tinitiyak ang pagunlad ng ekonomiya ay dapat masiguro rin na matugunan na job mismatch sa ating mga college graduate. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, kasado na sa Nobyembre ang ika-74 na edisyon ng Miss Universe. At sa kauna-unahang pagkakataon, may ipadadalang pambato ang bansang Palestine sa prestiyosong pageant. Kilalanin si Nadine Ayub sa trending report ni Angelica Cosme. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng pambato ang bansang Palestine sa prestihiyosong Miss Universe pageant. Siya ang 27-year-old beauty queen na si Nadine Ayub, isang model, fitness coach at nutrition consultant. Isa raw karangalan para kay Ayub na maging kinatawan ng kanilang bansa. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng Gaza, gagamitin anya nito ang naturang plataforma para magsilbing boses sa mga Palestinian, partikular na para sa kababaihan at kabataan. Through my initiative, Sayyidat Palestine, I'll be sharing stories that rarely make the news. Stories of strength, creativity, and hope. Hindi ito ang unang pagkakataon na sasabak sa international pageant ang Palestinian Beauty Queen. Taong 2022 nang maging kinatawan din ito ng kanilang bansa sa Miss Earth pageant kung saan nagwagi naman siya bilang Miss Earth Water. Samantala, nakatakdang ganapin ang ika-74 na edisyon ng Miss Universe pageant sa November 21 sa Thailand. At dito makakatapat din ni Nadine Ayub ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ay ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.